Ayan, may nagtanong sa atin sa ating circle, dun sa ating group. Ang sabi niya, "Kuya, may itatanong lang po ako sa client. Baka mabigyan niyo ako ng advice kung paano i-identify kung legit ba yung client o hindi or yung prospect. May nakita kasi akong post na nag-hire sa Facebook and legit naman yung nag-post kasi may mga picture siya pero nung i-search ko yung account niya, nakita ko na kaunti lang yung nagko-comment sa post niya kapag nag-hire siya. Legit ba, Sir Chad?" So, yeah, ayan yung picture ng job post na binigay niya sa akin. So, ito lang yung masasabi ko pagdating sa pagkuha ng legit na client. Kasi ako, for the past 10 years na nagwo-work ako online, I never experienced getting scammed or getting or hindi mabayaran sa trabaho ko kasi hindi pa talaga ako nakaka-experience ng scam na work na nang-scam sa akin. Meron ako naka-experience na mababang sahod pero at least nababayaran pa rin ako. Pero yun nga, bibigyan kita ng tips kung paano makakaiwas sa scams or kahit hindi dito sa nag-post na 'to or sa mga legit or scam na clients. So, number one, ang ang isa sa mga parameter na tinitignan ko is yung gut feeling ko, yung kutob. Kasi yung number one 'yan, eh, meron tayong binigyan tayo ng blessing na magkaroon tayo ng kutob or gut feel na tinatawag na hindi natin maipaliwanag na kapag may mangyayaring masama ay nai-experience natin, 'no? Medyo meron tayong radar na gano'n na 'pag may masama, may kinukutuban ka na may mangyayari. So, kapag papasok ka sa isang bagay, sa isang lugar, or sa isang job post na kagaya nito, mafe-feel mo 'yun, eh. Number two, kapag nag-apply ka and the prospect or the agency or kung sino man yung nagha-hire ay umattend sa isang discovery call, ipinakita nila yung sarili nila, puwedeng hindi 'yun scam. Puwede, pero 100% na hindi ka niya i-scamin or whatever. Kasi medyo shady yung mga agency or yung mga nagha-hire online for remote work na 'pag na ayaw nilang magpakita sa camera, ayaw nilang makita yung totoo nilang pangalan, kasi nga gagawa sila ng masama, eh. Sino ba naman sa atin yung ipapakita yung totoong pangalan or yung totoong pagkatao natin kung gagawa tayo ng masama, 'di ba? Lahat naman ng siguro ng ibang tao minsan iniiba yung, pangalan nila, naglalagay sila ng alias. So, yun yung, unang-una mong titignan 'no. Kapag yung, employer or yung prospect ayaw magpakita sa camera, ayaw ng discovery call, gusto agad masyadong nagmamadali na simulan na yung trabaho, agad-agad, trabaho na, like medyo ano 'yun. Tapos siyempre mafe-feel mo 'yun, eh, mafe-feel mo 'yun 'no, na parang may gagawing masama sa'yo or if nire-require mo kunyari for you to make sure na legit ba or yung client gusto mo weekly yung payment muna in the beginning pero ayaw nilang pumayag, gusto nila pagkatapos ng project yung bayad or monthly yung bayad agad-agad na gusto mo kasi gusto mo i-check kung legit pa, eh. So, kung maloloko ka ayaw mo naman siyempre magpaloko ng isang buwan, buong buwan or 2 buwan or for the entirety of the project. Gusto mo at least maybe 7 days lang ako maloloko kung lolokohin ako nito. Kung ayaw nilang pumayag sa mga short term, payments, na ikaw na nga yung mauuna, um, puwedeng ano 'yan mo 'yan, layuan mo 'yan kasi pupuwedeng hindi 'yan totoo or pupuwedeng scam 'yan. Hindi naman 100% lahat ng magmo-monthly payment ay i-scamin ka, pero, ah, gano'n, eh, gano'n yung feeling ko lang na siyempre 'pag puro ang terms at agreements ay puro pabor sa kanila, ah, pupuwedeng may something do'n. So, yeah, I don't want to judge, your ano at ayoko kitang pangunahan at ayokong i-judge yung mga employers or mga tao online. Pero tandaan mo, sa online madalas hindi maganda yung nangyayari. So, better na if you want to have a legit work, find a legit platform 'no, na puwede mong pag-applyan, puwede mong paghanapan ng future employers mo, like Online Jobs PH or HireTalent.ph or Upwork or LinkedIn na
na medyo mataas yung chance na makakuha ka ng legit na trabaho talaga. Kasi dun sa mga platform na yon, meron tayong tinatawag na verification na bago sila makapag-post ng job post, hindi sila basta-basta makakapag-post ng job post or yung job requirement or yung na kumbaga dumaan sila ah, sa mahabang proseso bago sila makapag-post ng job at um, pag yung mga employers nagpo-post sa mga onlinejobs.ph, sa mga hiretalent.ph, or sa Upwork, bine-verify sila or bago sila makapag-post dun nagbabayad muna sila, na kailangan nilang magbayad para makita yung job post nila or makita yung mga nag-apply on the other side. So, kailangan nilang magbayad. So, ibig sabihin if they're willing to spend, mataas ang chance na legit yon na na legit na employer yon. Pero I'm not saying na 100% full na proof na yon na legit siya. Kaya nga dapat sundin mo yung gut feel mo and make sure makipag-meet sa'yo sila via discovery call, via WhatsApp or Zoom or Google Meeting para makita mo din sila on the other side. Paano ba sila magsalita? Paano ba sila mag-isip? Legit ba yung business nila? Kumikita ba yung business nila? Ganon. So yun lang 'no, yun lang yung mga tips natin if you want to get a legit job post or legit work online 'no. And be careful po sa mga nakikinig, be careful na 'wag tayong basta-bastang papasok sa mga madaliang trabaho na dahil desperado tayo, dahil gusto natin talagang kumita online, walang masama dun, eh, gusto nating kumita. Pero 'wag tayong basta-bastang kumukuha ng trabaho at maging desperado sa lahat ng mga job post na nakikita natin. So, yun lang po 'no, paalala lang po, konting paalala lang at kung meron kayong natutunan dito sa video natin, maaari lamang po mag-comments, puwede kayong magtanong or i-like niyo po yung video natin. Maraming salamat po and have a nice day sa lahat. Thank you po.